Hello, magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po pala si Cubs at ako ang inyong instructor para sa AWS Practitioner course. Salamat sa pag-sign up sa course na to at pag-uusapan natin dito ang basics ng AWS at para ito sa mga tao na wala pang background talaga sa cloud. So kung hindi kayo technical o career shifter kayo, then itong course na ito ay para sa inyo. Sa video na 'to, pag-aaralan natin kung ano nga ba ang meron sa AWS at bakit ba siya ginagamit ng mga kumpanya ngayon para mag-serve dun sa mga needs ng customer nila. So, dito sa video na 'to, pag-uusapan natin ano nga ba ang AWS? So, yung AWS kasi, marami kasi siyang kayang gawin, pero ano nga ba talaga siya at para saan ba siya ginagamit? Pero bago ako tumalon dun, gusto ko muna i-explain at ikwento sa inyo kung paano ba siya ginagamit in our day-to-day lives. Para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung gamit ng cloud ngayon. So, pag-usapan natin yung isang real life na scenario na kung saan meron tayong isang OFW sa Dubai na pangalan ay John. So si John ay nagtatrabaho sa Dubai at gusto niya magpadala ng pera para doon sa magulang niya na gustong bumili ng gamot kasi meron silang sakit. So, meron siyang app na kung saan kaya nito magpadala ng remittance papunta doon sa magulang niya para matanggap nila yung pera at makabili ng gamot. Sa gitna niyan, gumagamit ang bangko na ginagamit ni John na nasa Dubai ng isang cloud para maparating yung pera na galing sa Dubai papunta sa Pilipinas. So, yung sa gitna niyan, ang nagpa-power niyan ay yung cloud. Okay? So, halimbawa na lang ganito. Pakita ko sa inyo isang example. Ano? So, nandito sa kaliwa si John. Okay? So, si John gusto magpadala ng pera. So, nandito yung pera. Lipat lang natin. Okay? Ayan ang pera. Tapos nun, nagpadala siya gamit yung app. So, 'pag nagpadala ka ng pera, pupunta yan sa isang banking system na nakalagay doon sa cloud, okey? 'Pag sinabi kasi nating cloud, computer lang yan na nirerenta ng bangko para i-host yung application nila at in this case, it's a banking system. Kumbaga para siyang, ginagamit na system ng bangko para makapagpadala ng pera sa ibang bangko. In this case, bangko sa Pilipinas. So, yung banking system na yan ay dadaan sa internet via secured channel kasi meron niyang connectivity pero dapat kasi secured siya na dumadaan sa internet. Kaya meron siyang security sa gitna. Tapos, pagdating naman dito sa Pilipinas, matatanggap yan ng bangko sa Pilipinas. Tas nun, magpa-prompt yun dun sa magulang niya na, "Oh, dumating na yung pera niyo." Tapos nun magwi-withdraw na sila sa ATM at saka ngayon sila makakatanggap ng pera. So yun nandito sa gitna, diyaan nagho-host yung cloud, okey? 'Pag sinabi nating cloud, ibig sabihin lang niyan is parang computer shop lang siya. So halimbawa 'di ba dati meron tayong computer shop na kung saan dun kayo naglalaro, 'di ba? Dun kayo may mga computer dun, ganyan. So ito yung mga computer na 'yan, computer 1, computer 2, et cetera. Tapos nun, sa loob ng computer na 'yan, 'di ba binabayaran niyo lang kung ilang oras kayo gagamit. So halimbawa, meron kayong ₱15, sabihin na natin 3 hours na 'yon o di kaya, ₱20, 5 hours na. So, the same principle is applied dito sa cloud except yung cloud kasi imbes na computer games yung nilalagay niyo diyan, it's the applications na ginagamit ng business ang nilalagay natin diyan. In this case, parang sa bangko, ginagamit nila is yung banking system. Okay, so yung cloud na yan, marami lang yung computer sa loob. Okay? Maraming computer sa loob na kung saan nandyan yung mga banking, nandun yung mga system na gamit nila. Halimbawa, banking app.
Tapos yung iba, inventory management system. Okay? Taga-manage ng inventaryo. O ito naman, ang payroll. Okay, taga-asikaso ng sweldo ng mga empleyado nila. So, nandito yan sa cloud. At yung cloud, ang kinaibahan niyan ay imbes na mag-host ka pa at bibili ka pa ng computer dito sa sa opisina nyo. Okay? So, halimbawa, in this case, sabihin na natin, Bank from Philippines. Okay? So, yung bangko, imbes na bibili pa sila ng computer, okay? So, imbes na bibili pa sila nito, dahil matagal yan bilhin, rerenta na lang sila dito sa cloud para mas mabilis nila magawa at ma-deploy yung mga applications nila. Ano epekto nun sa'yo? E di, mas madali sa'yo makapag-send ng pera, di ba? At mas mabilis mo yun magagawa. Kasi pagka binili nila ng computer na to, matagal pa hintayin mo bago ka makapag-send. So, yun yung konsepto ng cloud. Okay? So, ang course na to ay pag-aaralan natin kung paano ba siya ginagamit at ano-ano yung mga iba-ibang services na pwede mong gamitin sa loob ng AWS. So, ang cloud, marami siyang um, klase. Meron tayong AWS, meron tayong Google, meron tayong Azure. Pero, ang konsepto niya ay isa lang. Nagre-renta ka lang ng isang computing power na nasa ibang lugar. Okay? Tapos nun, kumo-connect ka lang doon. So, yun yung cloud para ma-execute mo yung mga application na kailangan mo para makapag-send ka ng pera from one place to another. O magawa mo kung ano yung kailangan gawin ng business. Okay? So, I hope may natutunan kayo in this session and thank you for watching.